Chapter 5. Napatingin si Gray sa akin, nagtatanong ang mga mata niya sa akin. Hindi ako makapagsalita, nag-iisip pa kasi ako kung ano ang sasabihin ko para maitago ko ang katotohanan kay Shachar. Okay bro, mukhang nahihirapan si Sophie na sabihin sa'yo kung sino ang ama ng ipinagbubuntis niya. Kaya ako na lang ang magsabi sa'yo para hindi ka na manghula pa kung sino. Ang ama ng Shachar. Putol ko agad kay Shachar. Hindi ikaw ang ama sa batang nasa sinapupunan ko. Iba ang ama nito, pagsisinunggaling ko. Wala akong pakialam kung mas lalong sumama ang tingin niya sa akin. I just don't want him to know. After nung gabing yun, kinabukasan, iniinsulto mo ako Shachar, sinabihan mo ako ng kung ano't ano at nainsulto ang pempem ko kaya nagpunta ako sa isang bar, naglasing ako dahil sa frustration and I am having a one-night stand with the stranger. Hindi ko alam kung sino ang ama nitong ipinagbubuntis ko pero sigurado ako na hindi ikaw ang ama nito. Pwede ipaliwanag, pwedeng lumabas ka na lang. Putol ni Shachar sa ibang sasabihin ni Gray, pag-alit ang boses nito. What the heck? Sinisigawan mo ako, galit din si Gray. Lumabas ka. This only between me and Sophie. Wala kang kinalaman dito. Kaibigan ko kayong dalawa. Gusto kong malaman kung ano ang nangyayari sa pagitan yung dalawa. Ang lakas din naman ng loob mo, bakit hindi mo nalang puntahan ang asawa mo na mas nangangailangan sa'yo, galit na sabi ni Shachar. Sobrang talim ng titig niya. Crystal is fine. Fine. Talagang wala kang alam. Asshole. Mas lalo akong kinakabahan dahil nagkasukatan pa ang matalim na titig ni Gray at Shachar sa isa't isa. Natatakot ako na baka magsantukan silang dalawa. Gusto ko silang pakalmain pero sumasakit ang ulo ko sa kanila. I can't wait Crystal to finally come to her senses and broke up with you. I can't wait to see you regretting everything, mariin na sabi ni Shachar sa pinsan, sa kanabaling ang matalim na titig niya sa akin. And for you Sophie, it's not a good idea to lie to me. Patutunayan ko sa'yo na ako ang ama ng ipinagbubuntis mo and believe me, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. I can't forgive you for lying to me and denying me as the father of my child. Mark my word, hindi ako halos makahuma sa sinabi ni Shachar. Hindi ko pa nga alam ang gagawin niya pero takot na ako. Agad din umalis si Shachar pagkatapos. Nang nakaalis na si Shachar, tuluyang napatulo ang kanina ko pa pinipigilang luha. Now, tell me the truth Sophie, sino ang ama ng ipinagbubuntis mo? Si Shachar ba? Siya ba ang ama? Panipi. Nang nakalabas ako sa hospital, agad kong inayos ang mga dokumento ko para maibenta na agad ang flower shop at butik ko. Pero may problema pa pala akong dapat ayusin at mukhang kailangan ko pang manatili ng ilang araw. Kaya hindi na naman ako nakaalis agad. Titiisin ko na lang ang ilang araw saka ako maglaho na parang bula. Why didn't you tell me that you are leaving Sophie? Tanong ni Mommy sa akin. Nanatili na siya dito sa Pilipinas nang namatay ang ama ko. Sa kanya iniwan ni Daddy ang mga ari-arian nito. Wala ngang iniwan ang daddy ko sa stepmother ko, wala naman habol ang stepmother ko, hindi naman kasi ito kasal sa ama ko. Walang iniwan sa akin ang ama ko. Wala naman problema sa akin, kaya ko naman buhayin ang sarili ko. May sarili akong pera at hindi ko kailangan ang pera ng mga magulang ko. Pagmamahal ang kailangan ko sa kanila na hindi nila naibigay sa akin. Pinuntahan ko siya dahil pinapunta niya ako dito. Magpapalam din naman ako sa'yo sa pag-alis ko. Matipid kong sabi sa kanya. You made a decision without even telling me. Do you really not respect me as your mother? Galit na tanong niya sa akin. I'm sorry, Mom. I didn't realize you still wanted to be involved in my life decisions. I thought you might not be interested anymore. Anyway, I'm leaving soon, and I may not return to the Philippines. I'll keep in touch and call you whenever I can. Pinatili ko ang pagiging mahinahon kahit pa gusto ko siyang sumbatan. Hindi ka pwedeng umalis Sophie. At ako ang masusunod dito. Ayaw kong magalit pero mukhang hindi ko na mapigilan ang tunay na naramdaman ko. I was just 16 na when I felt like I lost a parent. When Sophia died, nakalimutan nyo na ni Daddy na may isang anak pa kayo. Pinabayaan nyo ako, kailangan ko ang kalinga at pagmamahal nyo pero parang hindi nyo na ako napapansin.
Mula noon, pinilit kong magpakatatag at mag-mature para sa sarili ko. I make decision for myself since then. Pareho naman kayong walang pakialam ni Daddy kung ikakapahamak ko ba ang mga desisyon ko. Ang akala nyo, mabuting magulang na kayo dahil nakasuporta kayo sa akin financially. Ngayon Mom, what guts you have to make a decision for myself? At paano mo naman naisip na susundin ko ang sinabi mo? Hindi naman kita pipigil ang umalis kung hindi dahil sa batang nasa sinapupunan mo. Napaurong ako sa sinabi ng ina ko. Paano? Paano niya nalaman na buntis ako? Paano mo nalaman? Shachar told me that you are pregnant with his child. And he asked for your hand. Nagkausap na nga kami ng parents niya and they are so excited sa baby. I can't believe this, matutupad pa rin pala ang pangarap ko na maging bahagi ng mga Montreal. Halatang tuwang-tuwa ito kabaliktaran sa kung ano ang naramdaman ko. Tila ako nang hina kaya napahawak ako sa sandalan ng upuan. Nasa study room kami ni Mommy ng bahay ng pamilya ko. Hindi ako halos makapaniwala sa narinig ko, pati mga magulang ni Shachar, alam na ito. At si Shachar mismo ang nagsabi sa mga ito. Ano bang gustong palabasan ni Shachar? You're not leaving dahil magpapakasal kayong dalawa ni Shachar. You will become a Montreal soon. Montreal. I can use their name to make things easy for me. Napailing-iling akong nakatingin kay Mommy. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko sa labi niya. At hindi din halos kayang tanggapin ng isip ko ang sinabi niyang tungkol sa aming dalawa ni Shachar. No, I don't want to marry Shachar, Mom. Marlang natanggi ko. Mahal ko si Shachar pero anong buhay ang naghihintay sa akin sa piling niya? Araw-araw na paakit. Ano? At bakit ayaw mong magpakasal kay Shachar? Hindi mo ba nakita kung gaano ka swerte sa kanya? Hindi niya ako mahal, masakit kahit tanggap ko ang katotohanan ito. Paano kung dumating ang panahon na magmamahal si Shachar, paano kami ng anak ko? Hindi na kailangan maranasan ng anak ko ang isang kompletong pamilya kung darating din naman ang panahon na masisira din ito. Alam ko po kung gaano kasakit yung bigla na lang maghiwalay ang mga magulang, at ang dating masayang pamilya ay parang itinangay lang ng hangin. Ayaw ko pong maranasan ng anak ko ang sakit na naranasan ko. Hindi masasaktan ang anak ko sa isang bagay na hindi pa niya naranasan. Kaya ko naman ibigay sa kanya ang lahat ng pagmamahal ko. At dahil sa alam ni Shachar ang tungkol sa batang nasa sinapupunan ko, alam kong hindi ko ito maitago sa kanya. Siguro co-parenting na lang kaming dalawa. At least, hindi mag-e-expect ng sobra ang anak ko sa ama niya. Na pagdarating ang panahon na magmamahal at magpapakasal si Shachar sa iba, hindi gaanong masasaktan ang anak ko dahil sa namulatan na niyang hindi naman talaga kami ng daddy niya. Kahit ano pang sabihin mo Sophie, magpapakasal ka pa rin kay Shachar. At saka, hindi mo dapat ikumpara ang sarili mo sa magiging anak mo. Nasira lang naman ang pamilya natin dahil sa'yo. Kung hindi sana kung ano ang ipinasok mo sa isip ni Sofia, baka buhay pa siya ngayon. You were supposed to save Sofia not to kill her. Parang binato ako ng malaking bato sa narinig ko sa ina ko, hindi ako makapaniwala na hanggang ngayon, ako pa rin ang sinisisi niya. Gusto kong magsalita pero tila nagdulot ng pagkabara sa lalamunan ko ang paninikip ng dibdib ko. At alam ko naman na hindi ka mahal ni Shachar kasi si Sofia ang mahal niya. Kung hindi sana namatay si Sofia, baka silang dalawa ni Shachar ang magpapakasal. At dahil wala na ang kapatid mo kaya ikaw na lang ang pakakasalan ni Shachar. You are the reason why Sofia died, so take part as her substitute. Pasayahin mo naman ako minsan. You're going to marry Shachar, Sophie. Namamasa na ang mga mata ko habang nakatingin kay Mommy. Maya-maya lang, hindi ko na napigilan, mabilis akong humakbang para iwanan na siya. Parang paulit-ulit na sinasaksak ang puso ko pagkaharap ko siya. Nasasaktan ako. Sobra akong nasaktan. Hindi ko pa siya kayang harapin kaya hindi ko siya nilingon kahit paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ko. Paano mo nagawang sabihin sa ina ko ang tungkol sa pagbubuntis ko Shachar na hindi man lamang ako kinukonsulta? Galit na sabi ko kay Shachar nang napagbuksan niya ako sa pinto ng condo unit niya. Hindi ko na naman napigilan ang sarili ko at sinugod ko na naman siya dito. Galit na galit ako sa kanya. Gusto ko siyang pagsusuntukan dahil sa matinding galit na naramdaman ko.
Mukhang hindi na siya nabigla sa ginawa kong panunugod. Nilakihan pa niya ang bukas ng pinto na parang pinapapasok niya ako. Pumasok naman ako, baka maeskandalo pa kami dito sa labas. I don't need your permission, Sophie. Anak ko yan, nasa sinapupunan mo. Naninangkit ang mga mata ko na nakatingin sa kanya at nagsimula na rin manubig ang mga ito. She wants me to marry you, Shachar, and I said no. If you only knew how her words cut my heart. Sana hindi kayo nagdesisyon para sa akin, ayaw kong maiyak pero tuluyan ng tumulo ang luha ko. I don't care about your issue with your mother, Sophie. The issue here is you lied to me. You didn't sleep with another man. How did you sleep with another man at that time, kung nasa hospital ka? And that's what you got for lying to me. Sinabi ko na sa'yo na wag mo akong galitin. Kinalma ko ang sarili ko. Mabilis ko din pinunasan ang luha ko. He is impossible. Even if I were to cry tears of blood in front of him, I doubt he would feel any pity for me. No matter how much I suffer, he wouldn't show any compassion. Hindi kita kailangan galitin pa, Shachar, lagi ka nang galit sa akin. Hindi ko mapigilan sambit saka ako humugot ng hininga. Sinalubong ko ang matalim na titig niya. I don't want to marry you. Pwede nating pag-usapan ito na hindi kasali ang salitang kasal. I tried to be calm. No, you will be going to marry me whether you like it or not. Ayaw kong maging bastardo ang anak ko, Sophie, mariing na sabi niya. Please, Shachar, hindi mo naman ako mahal. Hindi mo ako kailangan pakasalan. Hindi ko naman ilalayo sa'yo ang anak natin. Makikilala ka pero niya bilang ama niya. Fine. If that's what you want, papayag ako pero sa isang kondisyon. Medyo kalmado na rin siya. Anong kondisyon? Aminado ako na kinakabahan ako. Kahit medyo kalmado na siya, matalim pa rin kasi ang titig niya sa akin. Pagkatapos mong manganak, ibigay mo sa akin ang anak natin. Sa akin ang anak natin. Ano? Nanlaki ang mga mata ko, napailing-iling naman ako nang tuluyang nag-sink in sa isip ko ang sinabi niya. No, sa akin ang anak ko, Shachar, ako ang mag-aalaga sa anak ko. Hindi ko siya ibibigay sa'yo kahit magkamatayan pa tayong dalawa. I am offering you my name, Sophie. I am offering a life that our child can enjoy you as both that were not separated as parent. Isang kompletong pamilya sa anak natin ang ini-offer ko sa'yo na tinanggihan mo. At ayaw kong lalabas na ako ang namimilit sa'yo, so fine, I will give you what you want, pero sa akin ang anak natin. At wala akong pakialam kahit saan pa tayo makakarating, ipaglalaban ko ang anak natin. And remember, I am Montreal, kayang-kaya kong kunin ang anak ko mula sa'yo. Kaya mag-isip-isip ka, Sophie. Naninangkit ang mga mata ko habang nakatingin sa kanya. Nag-init ang bawat sulok ng mga mata ko. Parang maiiyak na ako sa pinaghalong galit at sakit. Frustrated ako sa ginagawa niyang ito sa akin. Bakit mo ba ito ginagawa sa akin, Shachar? Ano bang kasalanan mo sa'yo? Mula pa nung mga bata tayo, gustong-gusto mo na akong saktan. Kasiyahan mo ba talaga na nakikita akong nasasaktan at nahihirapan? Gusto ko lang makasama ang anak ko, Sophie. Ayaw kong mas masaktan ng anak natin pagdating ng araw, Shachar. Paano kung isang araw, may makikilala kang isang babae na mamahalin mo at gusto mong pakasalan, magiging katulad lang din sa akin ang anak natin. Alam mo ba kung gaano kasakit na ang pamilyang inaasahan mong buo habang buhay ay biglang-bigla na lang masisira? Alam mo ba kung gaano kasakit kung bigla na lang maghiwalay ang mga magulang mo? Napatulo na ang luha ko. Ito ang pinaka-iwas-iwasan ko, ayaw kong maranasan ng anak ko ang sakit na naranasan ko nung nagkahiwalay ang mga magulang ko. That's impossible, Sophie, hindi ako magmamahal ng iba. At hindi mararanasan ng anak natin ang sinasabi mo dahil handa akong pakisamahan ka bilang asawa habang buhay para sa anak ko. Paano? Paano kung ako naman ang may makilala na iba at libig dito? Hindi ko sinasadyang tanong, huli na para bawiin pa. Dumilim ang anyo niya at tumalim ang titig niya sa akin. Hindi ko napaghandaan ang susunod niyang gagawin, hinawakan niya ang pangako, iniangat niya ito, mahigpit ang pagkakahawak niya kaya nasasaktan ako. That will never happen, Sophie. You can't fall in love with another man because you belong to me.
I'm the only man you should love for the rest of your life. You have no idea what I'm capable of, Sophie, so it's best you forget about the idea of loving someone else. Even though you might be undesirable to me at times, you're still mine. Don't ever forget that. He finally let go of me, but the pain of his grip and words lingered, making it hard to breathe. Now, get yourself together. We have a family dinner at my house tonight, and your mother will be there too. We're going to discuss our wedding plans during this dinner. Make sure you're presentable and ready, because this is an important step for both of our families. So, I found myself with no other option but to marry the man I love, even though I no longer want him as my husband. Noon, pinangarap ko, but those days are gone. Sumuko na ako. Determinado na ako sa desisyon ko na kalimutan na si Shachar dahil ayaw ko nang sayangin ang panahon ko sa lalaking hindi naman ako mamahalin. At ewan ko kung bakit parang pinaglalaruan ako ng tadhana. Kung kailan, ayaw ko na saka naman may nangyari sa aming dalawa ni Shachar at nabuntis pa ako. Kaya ako nakakulong ngayon sa piling ng lalaking hindi ako mahal. Hindi kami pumunta sa kung saan para sa honeymoon sana naming dalawa ni Shachar kahit pa ito ang regalo ng mga magulang ni Shachar sa amin. Ang rason ni Shachar sa mga magulang niya ay dahil sa busy daw siya, masyado daw demanding ang medical school sa oras niya. But I know Shachar's real reason. I am undesirable to him. The only reason anything happened between us was because he was drunk, but if he hadn't been, he definitely wouldn't have to touch me. At tama nga ako, dahil nang nakauwi na kami sa bahay na inihanda ni Shachar sa pamilya namin, umalis din siya agad at hindi ko alam kung saan siya pumunta. Aminado ako na galit ako, pakiramdam ko, iniinsulto ni Shachar ang pempem ko. Iniwan niya ako sa unang gabi naming dalawa bilang mag-asawa. Boring ka sa kama. Hindi ako nag-enjoy sa'yo. This is the exact words that Shachar said to me, at pinatunayan niya ito sa unang gabi ng kasal naming dalawa. Iniwan niya ako. Hindi ko mapigilan ang isipin na baka may kasama siyang ibang babae ngayon at dito niya ginawa ang dapat sa akin niya ginawa dahil sa hindi niya ako gusto. Ayaw kong isipin ito. Ayaw kong damhin masyado ang sakit na dinaramdam ng puso ko. Gusto ko nang matulog pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na mag-isip ng kung ano na nagdulot ng mas paninikip sa dibdib ko. Kaya kahit ayaw kong maiyak pero napaiyak talaga ako. Hanggang sa natulugan ko na lang ang pag-iiyak ko. Kinabukasan, nagising ako na wala pa rin si Shachar sa tabi ko at wala din pala tandaan na may natulog sa tabi ko. Hindi ba umuwi si Shachar? Kahit medyo pagod dala na rin ang pagbubuntis ko ay napagpasyahan ko na bumangon na. Hindi ako pwedeng magmukmok dito sa bahay, baka ikabaliw ko pa ang pananakit ni Shachar sa damdamin ko. Pero napahinto ako nang may naamoy akong mabango sa loob ng dining at may kaluskos din akong naririnig. Para may taong nagluluto sa loob. Humakbang ako muli, malalaki ang hakbang ko papunta sa dining at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang nakita ko si Shachar na busy sa kusina. Basa ang buhok niya at nakasuot na siya ng damit para pumunta sa hospital. Kunot-nuo ako na sundan siya ng tingin. Umuwi siya kagabi. Saan siya natulog? May 4 na kwarto ang bahay namin. Pwede siyang matulog sa kahit saan dito kasi kompleto naman sa gamit ang mga ito. Good morning. Nakangiti niyang bati sa akin. Napanganga ako. Ngayon pa lang siyang umingiti sa akin. Anong nak-e niya? I need to go back to the hospital. I am going to assist in an operation. We almost lost the patient last night, but fortunately, he was revived. And now he needs to be operated right away. I will be in the hospital until 12 p.m., and I will be in my class from 1 to 4. I'll pick you up from your shop at 5. Aniya na mas lalong nagpaawang sa labi ko. Masyado siyang busy sa paghahanda ng kung ano-ano. Bakit naging ganito siya? Anong nak-e niya? I need to go back to the hospital. I am going to assist in an operation. We almost lost the patient last night, but fortunately, he was revived, and now he needs to be operated right away. I will be in the hospital until 12 p.m., and I will be in my class from 1 to 4. I'll pick you up from your shop at 5. Aniya na mas lalong nagpaawang sa labi ko.
Masyado siyang busy sa paghahanda ng kung ano-ano. Bakit naging ganito siya? Anong nak-e niya? I made you a nutritious breakfast to help you and the baby start the day right. We've got some whole grain toast, a spinach and tomato omelette, fresh berries, and a glass of milk. And don't forget to take your vitamins na nakahanda na rin. Hindi ako halos makahuma. Hindi ko alam kung dapat ko bang ikatuwa ang ginagawa niya. Pero aminado ako, na gumanda ang pakiramdam ko, gumanda bigla ang umaga ko. Nasa hospital ka ba kagabi? Ito pa talaga ang lumalabas sa labi ko. Napahinto siya sa ginagawa niya. At nabaling ang paningin niya sa akin. Yes, matipid niyang sabi. Napalunok ako. Kung ano't ano ang iniisip ko kagabi pero nasa hospital lang pala siya. Pero kahit na, unang gabi namin iyon bilang mag-asawa pero nandun siya sa hospital. Pero napaisip din naman ako na baka kailangan talaga na nandun siya. Buhay ang hinahawakan niya. Nag-asawa ako ng doktor. Dapat kong tanggapin ang katotohanan na first priority niya ang mga pasyente niya. I need to go. Nail late na ako, aniya, saka siya nagmamadaling umalis. Napatingin ako sa inihanda niya sa akin. Masaya ako dahil sa inalala niya ang kalusugan ko. Dinadala ko nga pala sa sinapupunan ko ang anak naming dalawa kaya siya nagkaganito. Pero nakaramdam ako ng bahagyang disappointment, umalis lang kasi siya na hindi man lamang humalik sa akin kahit sa pisngi ko. Umiling ako. Masyado naman yata akong nag-expect ng sobra, naging abusado na yata ako. Of course, hindi niya ito gagawin, at bakit naman niya ito gagawin? Naging magana naman ang pagkain ko. Sinong hindi gaganahan kung ang naghanda lang naman ito ay si Shachar, ang sarap pala ng pagkain pag si Shachar ang naghanda. Iba pala talaga pag mahal mo yung personal na naghahanda sa kinakain mo. Pag hindi kaya ako buntis, ganito din kaya ang trato ni Shachar sa akin. Napailing na naman ako, malamang hindi. Kung hindi ako buntis, hindi kami mag-asawa ngayon. At baka nasa ibang bansa na ako at nagsimula ng panibago. Naging maayos naman ang takbo ng araw ko sa shop. I've been busy the past days canceling the sale of my shop because I'm no longer moving to another country. There wasn't really an issue with my buyer, they understood the situation. Dexter also helped me explain, since he knows the buyer. They understood, but I still feel very embarrassed. Pero kahit pa naging maayos ang buong araw ko, hindi ko pa rin mapigilan ang makaramdam ng bahagyang lungkot. Dahil kasi sa ipinarones ni Shachar sa akin kanina kaya hindi ko mapigilan ang umasa na tatawagan niya ako o kahit isang text man lamang na mula sa kanya, kinukumusta niya kahit ang batang nasa sinapupunan ko na lang. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Hindi ako dapat mag-expect ng sobra dahil sa may mga panahon na maganda ang naging trato ni Shachar sa akin. It was almost 5, kaya excited na ako. Sabi kasi ni Shachar sa akin, susunduan niya ako ng 5 para sabay na kaming dalawa. My shop will be closed at 7, sabay sa pagsasara ng mall pero at 5 PM, uuwi na talaga ako. Maliban na lang kung may mahalagang trabaho akong kailangan gawin sa shop. I can make my inventory naman at home. I am an accounting graduate kaya ako lang ang gumagawa ng inventory ko. Kaharap ko ngayon si Dexter, he came here to order a special made flower bouquet, ako ang gumagawa sa gusto niya. Ibibigay daw niya ito sa isang babae na well, he didn't mention the name. Congratulations with your wedding, nakangiting sabi nito habang busy ako sa ginagawa ko. Thank you, nakangiti kong sabi sa kanya. I really wanted to invite him pero huli na nang nalaman ko na wala siya sa guest list. At alam kong pinadelete siya ni Shachar. Ewan ko kung ano ang iniisip niya pero mukha naman cool lang siya. Nakakahiya talaga kasi naging kaibigan ko na rin siya at tinulungan niya ako nung mga panahon na nagkakaproblema pa ako sa shop ko. I wish all the best for you, Sophie. Kaya lang, medyo sasakit ang ulo mo sa asawa mo. Kilala ang mga Montreal na masyadong seloso. Anyway, kilalang kilala mo naman siguro ang asawa mo, magkababata kayo, di ba? Yeah, mabait naman si Shachar sa iba, hindi sa akin. Sa isip ko lang ang huli kong sinabi. Anyway, if you don't mind, bakit kayo nagpapakasal agad ni Shachar Montreal? I mean hindi mo naman siya boyfriend, di ba? I was so shocked.
I have a plan to know you more and maybe to court you, Sophie. But pwede mo naman wag sagutin kung hindi ka komportable. Tanong niya sa kuryosong tinig. I am pregnant, Dexter. Hindi ko sinasadya at dumulas na lang sa bibig ko. Really? Wow, congratulations with your baby. Nanlaki na lang ang mga mata ko sa pagkabigla nang bigla kong naramdam ang kamay niya sa tiyan ko. Pero mabilis din naman niyang binawi ito. I'm sorry, I didn't mean it. I was carried away. Pangarap ko talaga ang magkaroon ng anak pero ayaw pa ni Casey nung masyado pa daw siyang bata at hindi pa siya handa para magkaroon ng anak. Tila may lungkot na lamatay sa mga mata niya. At nakaramdam ako ng simpatiya sa kanya. It's okay, matipid akong ngumiti. I know someday, magkakaroon ka din. Yun kung mag-aasawa ka muli, idinaan ko sa biro, hindi ko din naman alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Hindi ko nga alam kung tama ba ang sinabi ko. Yeah, you are right, ngumiti din naman siya. Nang nakaalis na si Dexter, napagpasyahan kong pumasok sa opisina ko para doon nahihintayin si Shachar. It's already 5, kaya alam kong nandito na siya maya-maya lang. Nag-retouch muna ako para hindi haggard ang hitsura ko sa pagdating ni Shachar. Galit na galit ako, halos 2 oras akong naghihintay kay Shachar pero hindi man lamang siya dumating para sunduin ako. Wala pa naman akong dalang kotse dahil sa pangako niya na sisunduan ako. Maintindihan ko naman kung hindi niya matutupad ang pangako niya pero hindi man lang siya tumawag o mag-text man lamang para ipaalam sa akin na hindi niya ako masusundo. Maintindihan ko naman kung ganun nga. Kainis siya, para akong tanga na naghintay sa kanya ng halos 2 oras. Pagod na pagod, galit na galit ako nang tuluyan na akong nakauwi sa bahay namin ni Shachar. Bubuksan ko na sana ang pinto nang napagtanto ko na hindi pala nakalock ito. Kunot-noo ako. Kinakabahan din ako. Napasok ba kaming 2 ni Shachar nang magnanakaw? Kaming 2 lang ni Shachar ang nakatira dito. Saka ko na gustong magkaroon ng maid pag malapit na akong manganak. Hindi naman kasi ako sanay na may katulong. Pinagbigyan naman ako ni Shachar sa kahilingan ko. Itong bahay namin ngayon, ang sabi niya pansamantala lang daw ito. Kaya ini-expect ko na baka nagpapagawa din siya ng bahay para sa pamilya namin ng tulad ng ginagawa ng mga pinsan niya. Agad kong binuksan ang pinto, inihanda ko ang sarili ko. Maingat akong humakbang para malaman kung may nakapasok ba o nakalimutan ko lang na i-lock ito kanina. At ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang nakita ko si Shachar sa may gazebo, may hawak siya na alak. Galit akong humakbang papunta sa gazebo. Buweset, nandito lang pala siya at naglalasing. Hindi man lamang niya ako dinaanan sa shop. Pinahinti pa niya ako ng 2 oras. Napatingin siya sa akin. Matalim ang titig niya sa akin. Napaurong ako, hindi ko maintindihan. Siya pa ang galit, siya na nga ang hindi dumating sa pinanggako niya sa akin. How could you, Shachar? Halos pumuti na lang ang buhok ko sa paghihintay sa'yo, tapos nandito ka lang pala sa bahay at naglalasing. Pero imbes na sagutin niya ako, ibinato niya ang hawak na alak, sakto ang pagkabasag nito. Napasigaw ako sa pagkabigla. Kinakabahan ako, takot na takot sa titig niya sa akin. Are you cheating on me, Sophie? Pag-alit niyang tanong na sandaling ikinaawang ng labi ko. Ano? God! I didn't cheat on you, Shachar. Pag-alit kong sabi ng tuluyang nag-sink in sa utak ko ang tanong niya. How could you? How could you let that man touch you and touch my baby? Galit na galit niyang sabi. Ano bang pinagsasabi niya? Inalala ko kung ano ang pinagsasabi niya. Napaurong ako nang napagtanto ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Magsasalita na sana ako para ipaliwanag sa kanya ang side ko pero, how could you do this, Sophie? After everything I've done for you, this is how you repay me. You have no idea the lengths I've gone to for your sake. I refuse to let all my efforts go to waste. His eyes bore into mine, sharp and menacing, like daggers. I won't stand for this. You don't truly know me, Sophie. If I ever find out that you have another man or even the slightest interest in someone else, I swear to you, I am willing to kill for you. Do not underestimate how far I will go. You mean everything to me, and I will not let anyone, or anything come between you aniya na nagpanganga sa akin.
Pagkatapos kong maligo, lumabas na ako sa banyo na nakatapi lamang ng isang maikling tuwalya, wala akong suot na kahit ano sa ilalim nito. Napatigil ako sa paghakbang nang naabutan ko si Shechar na tila may kinukuha sa loob ng cabinet. I didn't know that my husband is here. Dahil kung alam ko lang, hindi na sana ako lalabas sa banyo sa ganitong ayos. It's been more than weeks since Shechar became my husband, but he didn't even dare to touch me. Mukha talagang may nangyari lang sa aming dalawa dahil sa pareho kaming lasing. At dahil hindi na kami lasing ni Shechar kaya walang nangyari sa aming dalawa. Ang ipinagbubuntis ko lang talaga ang dahilan kaya kami ikinasal ni Shechar. At sa totoo lang, hindi naman kami magkatabing natutulog sa isang kwarto. He has his own room, and I have mine. Para lang kaming hindi mag-asawa sa setup naming dalawa. I know that he didn't love me pero hindi ito ang inaasahan ko sa piling niya. Gusto ko din maramdaman na asawa niya ako. Gusto kong inaangkin niya ako para maramdaman ko naman ang pagiging asawa ko. Pero anong magagawa ko, hindi ko pwedeng ipagpilitan ang sarili ko sa taong ayaw sa akin. Napatingin siya sa bungad ko. Nagkatitigan kaming dalawa. Aminado ako na biglang lumakas ang titibok ng puso ko nang napako ang paningin niya sa akin, lalo nang hindi nakatakas sa mga mata ko ang ginawang paglakbay ng mga mata niya sa kabuuhan ko. Napalunok siya at tila sunod-sunod ang paglanghap niya ng hangin. Bumalot ang katahimikan sa buong kwarto na tanging paghinga lamang namin ang naririnig. My breath was caught on my throat when he looked at me lustfully. Para siyang layon at ako ang prey niya. Maya-maya lang, humakbang siya palapit sa akin. Gusto kong umatras pero para akong ipinako sa kinatatayuan ko. Habang papalapit siya sa akin, mas lalong lumalakas ang tibok ng puso ko. Nang tuluyan nang nakalapit si Shechar sa akin, nanlaki ang mga mata ko nang itinaas niya ang kamay niya pahaplo sa pisngi ko. His eyes held an unfathomable emotion. Gusto kong malaman kung ano ang emosyong nasa mga mata niya pero kahit anong gawin ko, hindi ko ito mabasa. Shechar, what did you do? I asked, almost a whisper. I want you, Anya, at bigla na lang niyang hinapit ang batok ko at sinil ng halik ang labi ko. At hindi ko napigilan ang sarili, tuluyan akong nagpatangay sa bug zone ng damdamin. At agad akong nakipagpalitan ng halik kay Shechar. Our lips met and moved together in a passionate dance, as if they were inseparable. I was terrified that if our lips parted, I would wake up and find it was all just a dream. With every kiss, I held on tighter, savoring the sensation and the connection. Eventually, I opened my eyes to see the man who made my heart race. He was lost in the moment, enjoying the kiss just as much as I was. The look in his eyes, the way he kissed me back, everything felt so real and intense, making me wish that this moment would never end. Kusang natanggal ang tuwalyang tumakip sa katawan ko nang marahan akong inihiga ni Shechar sa kama. Pinasadahan muna ng tingin ni Shechar ang hubad kong katawan. Sunod-sunod ang paglunok niya. Alam na alam ko ito dahil sa paggalaw ng Adam's apple niya. Nababasa ko ang matinding pagnanasa sa mga mata niya nang napaangat siya ng mukha sa akin. Pumaibabaw si Shechar sa akin. And he is kissing me again habang lumalakbay ang kamay niya sa malambot at makinis kong katawan. Hanggang sa naramdaman ko ang kamay niya sa gitna ang hita ko. Napaungol ako nang hinaplos ng kamay niya ang pempem ko. Shechar lips traveled down to my bare neck. Mariin akong napapikit nang maramdaman ang dulo ng dila niya na pinapagapang pababa sa leeg ko hanggang sa nakarating ito sa puno ng mayayaman kong dibdib. And then Shechar mouth started traveling down to the valley of my mountain, leaving a trail of scorching kisses on my skin. Napadalga ko sa sarap ng napunta ang labi niya sa labi ko at nilalaro ng dila niya ang apple ko. Hanggang sa buo niyang isinubo ang apple ko. I'm sorry, I can't do this. Ang tanging sinabi niya saka siya mabilis na humakbang palabas ng kwarto at iniwan akong tulala at naguguluhan. Ilang minuto muna akong tulala saka ko napagtanto ang nangyari. Iniwan ako ni Shechar pagtapos niya akong paasahin na gusto niya akong angkinan. Nilinlang lamang ako ng kanyang mga mata. Ang buong akala ko ay pinagnanasaan niya ako pero hindi niya kayang gawin sa akin ang bagay na yun dahil hindi naman talaga niya ako gusto.
Sa isipin ito, hindi ko mapigilan ang sarili at kusa na lang napatulo ang luha ko. Sobra akong nasaktan at nainsulto sa ginawa ni Shachar sa akin. Pakiramdam ko, hindi ako kaakit-akit sa mga mata ng asawa ko. Paano ako matutunan mahalin ni Shachar kung hindi man lamang siya naaakit sa akin? Hinayaan ko lang sa pagtulo ang luha ko, Leon ang una't huling sinubukan ni Shachar na may mangyari sa aming dalawa. Napagtanto siguro niya na hindi talaga niya kayang makipagtalik sa akin dahil hindi naman niya ako mahal kaya hindi na niya sinubukan na gawin sa akin ang bagay na yun. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, lumalaki na rin ang tiyan ko. Inaalagaan naman ako ni Shachar. At alam ko naman na kaya niya ako inaalagaan dahil sa dinadala ko ang anak namin pero kung hindi pa ako buntis, baka hindi man lamang niya ako papansinin. Kahit noon pa man, ilang beses niyang ipinaramdam sa akin na wala akong halaga sa kanya. Hindi lang iisang beses na sumagi sa isip ko na makipaghiwalay na kay Shachar. Mas maaga, mas mabuti nang maghiwalay kaming dalawa para hindi pa masyadong masasaktan ang anak namin pero walang nangyayari. Hanggang nung isang araw, halos 2 araw na siyang hindi umuuwi sa bahay namin. Nalungkot ako pero inisip ko na lang na baka busy siya sa hospital at sa pag-aaral niya pero nalaman ko na lang na inaalagaan pala niya ang ex-girlfriend niyang nadisgrasya at na-hospital. Nagkaroon din naman ng mga girlfriend si Shachar. At lahat ng nagiging nobya niya ay tumagal sa kanya. At ang ex-girlfriend niya na binabantayan niya ay 2 taon niyang nobya ito. Nagkahiwalay lang sila nito dahil sa nag-migrate ang buong pamilya nito sa ibang bansa. Pag-uwi ni Shachar, naglakas loob ako na makipaghiwalay sa kanya, hindi man ako sigurado na pinagtaksilan niya ako o umibig alya muli sa ex-girlfriend niya pero hindi ko nahihintayin ang panahon na mangyari ito kaya lakas loob akong nakipaghiwalay sa kanya. Walang problema sa akin kung makipaghiwalay ka sa akin, Sophie. I really don't care pero yung usapan natin, kailangan mong gawin. Sa akin ang anak natin. Tandaan mo kaya kung ubusin lahat ng pera ko, sa akin lang mapunta ang custody ng mga anak natin. You can get out of from my life Sophie, pero hindi ang mga anak ko. Sa akin sila mananatili. Sila lang ang kailangan ko, hindi ikaw. Now, if you want to see them grow, habang inaalagaan sila, be a good wife. Ang sinabi ni Shachar na parang kutsilyo na isinaksak sa puso ko. Kambal ang ipinagbubuntis ko. Parehong babae ang mga ito. Aminado ako natatakot ako sa sinabi ni Shachar, kaya hindi natuloy ang pag-file ko ng annulment paper. Mahina na ako kung mahina pero talagang nanghihina na ako, hindi ko na alam ang gagawin ko. Pakiramdam ko pinagsakluban ako ng langit at lupa. Pakiramdam ko nawala na ako ng kakayahan para lumaban. Nag-away kami ni Shachar pagkatapos ng usapan namin. Ilang araw na naman siyang hindi umuwi. Sobrang nanakit ang tiyan ko, halos sumisigaw na ako sa sobrang sakit. Nagising na lang ako na masakit ang tiyan ko. Kahit nahihirapan, pumunta ako sa kwarto ni Shachar, umaasa ako na umuwi na siya. Kung umuwi na si Shachar, nandito pa siya sa mga oras na ito. Kinatok ko siya sa kwarto niya pero walang nagbukas sa akin. Sapo ang tiyan ko, bumaba ako at tinawag ko ang katulong namin para magpatulong ako dito pero walang sumagot. Saka ko lang naalala na pumupunta pala si Aling Corina sa palengke sa araw na ito, at sa oras na ito, nakaalis na ito. Hindi pwede ito. Ang baby ko. Madalas na ang contraction ko. Kaya lumabas na ako sa bahay namin, sakto naman at may dumaan na taxi. Pinara ko ito, mabilis naman ako tinulungan ng driver ng taxi nang nakita ang kalagayan ko. Wala akong dala na kahit ano kaya humiram na lang ako ng cellphone sa driver na tumulog sa akin para tawagan si Shachar, numero lang ni Shachar ang memoryado ko. Ilang beses ko pang dinial ang numero ni Shachar bago niya ako sinagot. Shachar, help me, mangganganak na ako. Sophie, hindi mo ako maloloko. Hindi mo pa kabuwanan para sabihin mong mangganganak ka na. I am busy here in the hospital, can you please, stop this drama of yours? Si Shachar, pero Shachar, tulungan mo naman ako, nahihirapan akong makaupo. Napatigil ako sa pagsasalita nang nakarinig ako ng boses ng isang babae. Parang nakalimutan ko bigla ang pananakit ng puson ko dahil sa matinding pananakit ng puso ko. Ibababa ko na ito Sophie, may pasyente pa ako.
Tuluyan nang napatulo ang luha ko nang tinapos na ni Shechar ang tawag ko sa kanya. Maya-maya lang, napasigaw ako nang mas lalong nanakit ang tiyan ko. At tuluyan dumilim ang paningin ko nang nakakita ako ng madaming dugo sa hita ko. Anong nangyari? Tanong ni Shechar, nagmamadali siyang puntahan ang ama niya nang tawagan siya nito. Nakita daw kasi nito si Sophie nang ipinasok ito sa hospital at may maraming dugo ito. Sinusuri daw ito kanina sa at dinala ito agad sa OB-GYN department para sa mas lalong pagsusuri nito. Nasa waiting area ng OB-GYN ang ama niya at naghihintay sa paglabas ng pinsan niyang si Princess na siyang sumusuri kay Sophie. I'm still waiting for your cousin to come out. Bakit naman kasi nangyari ito? She was alone. Diba, may katulong kayo at driver. Nasaan ang mga ito? Kunot noong tanong ng ama niya. Ito nga din ang ipinagtataka niya. Nasaan ang mga kinuha niya para bantayan ang asawa niya? At nasaan ang mommy ni Sophie? Hindi siya mapakali, palakad-lakad siya habang hinintay ang pinsan niya. Nag-alala siya ng sobra kay Sophie at sa mga anak nilang dalawa. Ilang araw siyang hindi umuwi sa bahay hindi dahil sa nag-away sila nito. Nag-overtime siya para matapos niya agad ang oras na required sa kanya ng kurso niya bago matapos ang buwan na ito. Graduate na siya sa medical school at board passer na rin, licensed doctor na siya. But he is undergoing specialized training, dahil sa pangarap niyang maging surgeon na tulad ng ama niya. Kailangan nang mabawasan ang load niya sa susunod na buwan dahil gusto niyang matutukan masyado si Sophie lalo pat mangganganak na ito. Masyado siyang busy sa mga panahon na ito kaya gumagawa siya ng paraan para mabawasan ang load niya sa susunod na buwan. Hindi na siya nakapagpaalam kay Sophie dahil sa naiinis siya dito. Pinaratangan siya nito na binabantayan niya ang ex-girlfriend niyang nandito din sa hospital na ito. Yes, binabantayan niya ito, hindi dahil sa nagtaksil siya kay Sophie o may feelings siya sa ex-girlfriend niya kundi dahil sa trabaho niya ito. Nagkataon lang na siya ang resident doctor nito, at hindi lang ito ang binabantayan niya kundi marami siyang pasyenteng binabantayan. Hindi pagbabanatay na tulad ng inakala ni Sophie kundi ang pagbabantay sa recovery ng mga ito bilang doktor. At hindi lang siya pinaratangan ni Sophie, nakipag-iwalay pa ito sa kanya. Naiinis siya sa isipin na gustong-gusto na nitong kumawala sa kanya. At siguro ang dahilan ay sa may pangangailangan ito na hindi niya maibigay sa ngayon. Para lang naman dito ang ginagawa niya. Kanina nang tumawag si Sophie, may isang pasyente siyang sinuri. Halatang may gusto sa kanya ang pasyente ito pero hindi niya masyadong binibigyan ng pansin, ginagawa lang niya ang trabaho niya. Malambing ito kung kausapin siya kaya inis na inis siya kanina sa pasyente na yun, pero itinago lang niya ang inis niya. Hindi talaga siya naniniwala sa sinabi ni Sophie nang tawagan siya nito dahil sa maliban na hindi pa kabuwanan nito, kititawag lang ng ina nito sa kanya, at sinabi nito na nasa bahay nila ito ni Sophie, binabantayan daw nito ang asawa niya, at mukhang napaka-grumpy daw ni Sophie na dala daw sa pagbubuntis nito. Ito na lang daw muna nagmagbabantay kay Sophie habang busy pa siya sa hospital. Kaya nalinis siya kanina, pakiramdam niya nag-iinarte lang si Sophie nang tawagan siya nito. Sa mahabang panahon na magkakilala silang dalawa ni Sophie, maraming kartihan ito na nasaksihan niya. Kaya nahihirapan siyang maniwala dito kanina. Nasaan ang ina nito na tumawag sa kanya kanina, at sinabing binabantayan at inaalagaan daw ang asawa niya. Maya-maya lang, may lumapit sa kanya na isang nurse. Excuse me Dr. Montreal but you need to sign this one, ani nito sa kanya. What is that? Kunot noon niyang tanong this is a consent form po for an emergency cesarean of your wife. Panipi.